Dumako tayo ngayon. Nako, eto. Mabigat din ho ito, ha? Mabigat din ho ito, mga kababayan. Bakit to? Si Trillanes ay magkakaso, magpa-file ng kaso ng plunder versus kay Bungo. Ikaw naman, Trillanes. Grabe ka naman kay Bungo. Grabe ka naman kay Bungo. October 9, 2025 ho, mga kababayan. Di mo na lang hintayin, boss, yung ICC. Ngayon, ang mangyayari dyan, malilito. No, ang taong bayan. Ano kaya ang mauuna kay Bungo kung sakali? No, kakasuhan ni Trillanes. Tapos, if ever naman, ang ICC naman, may padala namang may padala naman na warrant of arrest kay Bungo. Bakit daw kakasuhan? Dahil daw po sa mga infrastructure scandals daw ho, mga bossing. Basahin ko, ha? Sir Mark, 7 years iiyak mga DDS. Oo, 7 years siya hindi lang. 7 years yang si Boying, pero kung sakali na ang kakamping at ang ulahan, which is tayo, talagang nagtuloy-tuloy ang sanib puwersa hanggang 2028, tapos nagkaisa na ito ang presidente natin at ito ang vice-presidente at tayong kakamping at tayong mga pulahan at yung kakamping talagang nagkasundo. Nako, ligwak ho yung mga DDS na yan, mga kababayan. Hindi lang ho 7 years ang iyakan yung mga yan. Ngayon, former Senator Antonio Trillanes IV, no, would be filing charges against Senator Christopher Bungo before the Office of the Ombudsman. Tinatambakan na ng trabaho si Boying Remulla in connection with the multi-billion pesos government contracts allegedly awarded to the company owned by the lawmaker's father and brother. Yun po ba yung CLTG? No? Christopher Lawrence Tesoro Go ang sabi nung mga nagkokomento diyan. Yun daw ang ibig sabihin ng CLTG. Nagaanap tayo ngayon, di ba? Ito, diretso. Kamag-anak, tatay niya, tsaka kapatid niya. Mo, bawal yan. Di ba? Dahil nga ang iniisip nila, conflict of interest yan. First degree of consanguinity, no? Yan ang maliwanag na definisyon sa plunder law. Trillanes said in an interview on Billionaire News Channel On Point program, I'll be filing next week. Ano na ngayon? Diyan sa Pilipinas, paggising po natin, paggising nyo, bukas, Biyernes na. Sabado, Linggo, naku, 3 days. Kinalunisan, may pasabog. Trillanes, pumunta sa office ni Ombudsman Remulla, nag-file ng kasong plunder versus Bungo. Naku, siguro yung mga gigising ng umaga, mapapanood yung balita, biglang sasaya yung kanilang umaga. Tapos, yung iba naman, yung kakaunti, mga DDS, naku po, masisira ang araw nun. Baka, kung kayo may katrabaho kayo ng mga DDS, sa Lunes, medyo layu-layuan nyo, mainit ang ulo niyang mga yan. For sure, kapag ito, i-final ni dating Senador Trillanes kay Bungo. No, huwag kayong didikit doon sa mga katrabaho nyo na DDS. Bagay, mangilan-ngilan na lang yan. Mainit ang ulo niyan. Tapos, ayan pa, mababalitaan pa nila na pati yung salin ni Sara, hahalongkatin, bubuklatin. Di ba? Mainit ulo niya mga yan. Sabihin nyo na lang, mamili ka. Ano gusto mo? Lubed or alambre? Ganunin mo na lang para tapos na yung kanyang problema. He said he had actually prepared the case against Go long before pumutok pa itong mga scam na ito ngayon sa infrastructure project. He's the best candidate given the situation. Of course, he is no perfect candidate. Nobody is. Pero kailangan mo kasi ng ombudsman at this point na may gravitas at he has displayed that. Pinoporso niya yung mga highly confidential cases na normally mag-hesitate yung mga
Secretary of Justice. Pero siya, tinuloy niya, ginawa niya. Kasama na nga yung Parmaliho. Mga bossing, ayan, di ba? Hahalungkatin, uungkatin. 2021 pa yan, bakit hahalungkatin ni Boying Remulla? Sinamantala ang bayang Pilipinas. Kinawawa ang mga mamamayang Pilipino. Nararapat lang na imbestigahan at papanagutin yung mga yan. Diba? Pero siya, tinuloy-tuloy niya, ginawa niya, and you'll have to give him credit for that at importanteng requisite yun for the job ahead as ombudsman. Eto, tatanungin ko kayo dyan sa comment section. Mga kakamping muna, mga kakamping ka. Sino ang may ayaw dito nakakamping kay Boying Remulla? Tingin ko walang masyado, no? O, kayo na, ito, ganito pinaka the best. Press 1 kung kakamping ka, tapos gusto mo si Boying Remulla. Press 2 kung kakamping ka, ayaw mo kay Boying Remulla. Sige nga. No? Kasi sinasabi ng mga DDS, naku, majority ng mamamayang Pilipino ayaw maging ombudsman si Remulla. Ayun, no? Oh, di ba? Mga kakamping yan. Alam nyo naman po, mga kababayan, kumbaga, dati kapag kayong about Bongbong Marcos, ito ho yung panahon pa lang ho, mga bossing, ng kampanya noong 2022 about Bongbong Marcos, yung mga kakampi ko, ayaw ko dyan, ayaw nila dyan. Ayan po, nakasuporta. Kasi nga ho, sila, nandoon sila, o sila yung mismo, o totoong opposition, pero pag nakita nila na tama ang tinatahak ng administrasyon, hindi sila kumukontra. Bagkus sinusuportahan nila. Yan po ang totoong opposition. Kagandahan pa din po ng ating bayan ang kanilang kagustuhan. Magkaiba nga lang po nung way kung paano nila gustong paunladin ang ating bayan. Pero pag nakita nila na tama ang ginagawa o tamang daan ang tinatahak, suporta sila. Di ba? Yung mga nagpapanggap ho na mga opposition ngayon, pogosisyon ang tawag doon. Okay, Mark, yung kaso ni Polo at Carpio, kailan i-file ni Trillanes? Hindi pa ho natin alam, no? Citing Remulla's experience, he said, the new ombudsman can hit the ground running. Anong ipaprioritize niya? Maraming kaso ang nandyan pending sa ombudsman. Siguro talagang tulog yung ombudsman dati. Kasi kapag pinagulong, siguro yung mga kaso dati, mga kababayan, baka sumabit ng sumabit. Yung administrasyon na namuno from 2016 hanggang 2022. Diba? Kailangan niyang i-prioritize yan kasi pinatay na nila yung impeachment. Dun na lang sa ombudsman. Sa ombudsman, tingin ko mabubuksan. Tingin ko mauumpisahan ulit. Yung mga ebidensya, yung mga papeles, dokumento, nandun na po sa ombudsman. Yung sa mga confidential funds ni Inday Sara Duterte, nandoon na po sa ombudsman. Bakit? Di ba muntik nang magmagaling yung ombudsman dati na iimbestigahan daw nila si Sara Duterte, tapos ang tingin ko doon sasabihin nila, inimbestigahan, siniyasat, inalam, pinag-aralan namin yung kaso ng confidential funds, wala kaming nakikita na paglabis sa kanyang posisyon si Sara Duterte. Ganon. Tapos sasabihin mga didis, yan naman pala, tingnan nyo. Wala naman palang paglabis doon sa sinasabi. Di ba? Yan yung ipangaano nila. Kaso hindi natuloy. Eto, si Boying Remulla ang magtutuloy, mga kababayan. Easy na. Kasi kompleto na doon. Lahat ng dokumento, ebidensya, nandoon na din po. For sure, nandoon na din po si Mary Grace Piatos at sila Kokoy Villamin. Di po ba? Tapos mababalitaan mo, 3 to 4 months. 3 or 4 months. May makukonvict na tayo. Ngayon, ito ang tanong natin. Si Trillanes din ang nagsabi, unang buwan, ng 2026, isa-serve yung mga warrant of arrest.
Tapos dito naman po, mga kababayan, sa kwenta ni Ombudsman Remulla, 3 to 4 months naman. Nung binilang natin, ang 3 months is Enero 9. Yung Pebrero 9 naman, 4 months naman din po yun. Ano gagawin nyo dito kay Bongo? Pag-aagawan nyo? Pag-aagawan nyo? Oh, naku, Trillanes, baka mamaya sabihin ni Bongo, ay dito po kasi may kaso po ako dito sa Pilipinas na plunder na kinaso po ni Trillanes. Oh, sasabihin naman ng ICC, hindi, matagal na yung sa amin eh. Oh, ngayon lang namin linabas yung warrant of arrest. Di ba? Nahilong talilong na po. Ewan ko. Siguro pwedeng mamili si Bongo kung saan niya gusto. Pero, mas nauna po yung kaso eh. Naka-redacted lang po, nakatakip lang po yung mga pangalan nila nitong mga ito eh. No? Mas naunang naikaso yung sa ICC eh. Grabe. Mukhang maganda ang pagpasok ng 2026 sa mga Pilipino. Ano ho, mga kababayan? Diba? Kung ganito ba naman ang ganito, ang mga regalo nila sa mamamayang Pilipino, naku, gaganahan yung mga Pilipino niyan. No? Pag ayaw, sabi ni Julie Rafael, dati ayaw ko kay PBBM pero nagsisikap siya at hindi napatol sa mga panghuhusga ng DDS. Nabangag siya. Weak. Tinigil na po nila yung pagsasabi ng weak president. Kasi po, yung dalawang leader nung kanilang samahan, si Duterte at si Kibuloy, parehas na hong nasa oblo. Kaya wala na hong weak. Yung mga leader namin, yung mga nakakulong, paano pa namin sasabihin na weak si Bongbong Marcos? Di ba? Kaya tinigil na po nila yan, mga kababayan. Anyway, alisin na natin si Bongo. Si Bongo, cool lang yan. Hindi kagaya ni Bato de la Rosa. Si Bato, kapag kayong narinig yung pangalan ni Trillanes, tapos may sinasabi about sa warrant of arrest or whatever, naku po, napapasigaw po yan. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi.